ng illegal money transfers na naganap sa ilang bangko last year, mas marami na ngang mga Pinoy ang naging maingat sa kanilang pinag-iipunan at namulat sa katotohanan na ang pera hindi lang dapat natutulog sa bangko. O sa ilalim ng kama. You know what? Sa bag Actually, sa cabinet. Dur is a firm believer of this, ha? Yes. He is a firm believer of this. Kaya naman, mga Mars, save pa more, invest pa more, lalo na ngayong 2022 na mas marami na tayong options tulad ng nauuso ngayon na cryptocurrency. Marami ang hindi nakakaintindi ng cryptocurrency. Ano nga ba ang cryptocurrency at paano tayo kikita dito? Okay. Yan ang pag-uusapan natin today kasamang financial expert na si Pars Arman Benko, who's my personal friend actually. Wow! Nag-guest ko na ng ilang beses many years ago. Welcome to Mars for More, Arman! Good morning, good morning. Pars Arman, please enlighten us. Ano ba tong cryptocurrency? Kasi I'm sure para sa marami, hindi natin alam kung ano to. How can we invest? How can we make money from this? So what is cryptocurrency? Gumawa sila ng isang kaperahan, currency, na walang nagko-control na iisa. Kaya ang isang karakteristik o pag-describe sa cryptocurrency, ito ay decentralized. Anong sabihin ng decentralized? Walang iisa na nagko-control. Walang central bank o Bangko Sentral ng Pilipinas. Walang pamahalaan. Kaya marami rin ang, teka muna, nag-step back. Sino ang nagpoprotekta sa akin? Sino ang tatakbuhan ko na pamahalaan? Eh wala palang iisang nagko-control dito. Decentralized. Pero hindi ibig sabihin, hindi na siya safe. Hindi ibig sabihin, pag pumasok ka rito, mawawala na kasi walang nagko-control or walang nagbabantay. Bawat transaction mo dun sa cryptocurrency, daan-daan na computer na hindi mo alam kung saan sila nanggaling, kung saang bansa sila, ang nagva-validate at nagve-verify ng transaction mo. Paano naman makakabili ng cryptocurrency o makaka-invest sa cryptocurrency ang isang taong lower middle class o may kahirapan, may-ari ng sari-sari store? Baka naman pang mayaman lang yung cryptocurrency. Pwede bang mag-invest siya ng mahirap? Dito sa Pilipinas, 1,000 pesos worth of Bitcoin, maaari ka na makabili. 1,000 pesos worth. Yung pera natin na galing sa Central Authority, pupunta tayo sa crypto exchange para yung peso natin maging cryptocurrency. Yung cryptocurrency, alam nyo ba, merong 15,000, almost 16,000 cryptocurrencies. So maraming klase nito, Pars. Okay. Ang una at pinakamalaki at nagdo-dominate na cryptocurrency, Bitcoin. Paano kung gagastusin yung cryptocurrency ko? Pwede ko ba ipakita sa tindahan? Meron akong cryptocurrency. Nagagastos ba yung cryptocurrency? Kasalukuyan, hindi pa accepted in the retail way of commerce o pagnenegosyo, yung tao sa tao o tindahan sa tao, yung gamit ng cryptocurrency or Bitcoin. Kasi ngayon, napaka-volatile. Volatility meaning yung taas-baba ng halaga ng Bitcoin. O compared to last year, nasa $20,000 per Bitcoin. Ngayon, 40,000 pataas. So, doble. Hindi siya talaga advisable para gawing medium of exchange. Tawag nila sa English, yung pangpalit for goods or services. Pwede ba itong i-cash out? Ano yung tawag mo yun? Bawa, di ba? I-cash out, yeah. You can turn it into your money na talaga. Your money, kung naka-ipon ka na po. Okay. Piso, pwede ko bang gawing Bitcoin? Yes. Pupunta ka sa licensed, registered, recognized ng pamahalaan. Coins.ph, Abra, Paylance, Moneybiz, yan po yung mga kilala na nababantayan, sumusunod sa mga patakaran ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Karamihan sa kanila, app-based, yung mobile app. So, parang yung mga alam natin mga payment app ng mga cellphone, magta-top up ka, maglalagay ka ng peso doon sa iyong peso wallet, ibibili mo na by mere tapping, 2-3 tap lang, makakabili ka na. Kung paano ka naman nagpasok ng pera doon sa crypto wallet, ganun mo rin ilalabas. Through bank, kadalasan through banks.
Horace Arban, wow, thank you so much Thank for you. that very Okay. detailed introduction into cryptocurrency.